best technique paano maibabalik yung love ng ex mo sa'yo. Okay, paano nga ba? And then, sa mga humahanga dyan na gusto pa nilang bumalik yung ex nila, okay, dahil mahal nyo pa sila, is ito po, isisiwalat ko sa inyo yung best technique na dapat ninyong gagawin. Okay, una sa lahat, tignan nyo muna yung anggulo kung bakit kayo nagkahiwalay. Kung bakit siya umalis, kung bakit nasira yung relationship ninyo, or kung bakit nawalan ka rin ng gana. Okay, pero ganun pa man is, na-realize mo na mahal mo pala siya. Na kung minsan kasi, yung iba is humahangad pa din talaga ng pagbabalikan or na magkabalikan. Pero yung iba din is nagtatanong na, Kuya Kiko, may babalik ko pa kaya yung partner ko? Kasi siya na rin nga mismo is magsabi sa akin na hindi niya na ako mahal. Ayaw niya na sa akin. Okay? Pero ito ha, may malaki pa na chance na pwede natin siyang pabalikin. Okay? Pag sinabi nating chance is hindi naman 100% talaga, kundi may chances lang. Okay? May percentage kumbaga na pwede natin siyang pabalikin. Kasi, kung sa ngayon, nagkahiwalay kayo, dahil nga may mga alitan or sa away man, o kung sang ano man, na pinag-uugatan ng hiwalayan ninyo, wala kang ibang gagawin utol, kundi, simple as, palipasin mo muna yung oras. Okay, alam mo ba kung bakit? Kasi kung nag-away man kayo, na may hiwalayan, na nawalan siya ng gana sa'yo, is dahil lang din po yan sa tensyon eh. Na kumbaga pa is, maybe nawalan na siya ng gana. Okay, kasi palagi kayong nagkikita or always available ka rin. Yung tipong parang wala nang ka-challenge. So ngayon, pagdating sa partner mo is, possible na pwede niyang sabihin sa'yo na hindi ka na niya mahal. Pero ganun pa man, sa oras pala na mawala ka, sa oras pala na magkalayo kayong dalawa is, dito niya na makikita yung halaga mo or yung presensya mo. Nahanap-hanapin niya. So that's why mga utol, kailangan nyo rin talagang magbigayan ng space na dito na natin masasabi na maghingian kayo ng space na dalawa. Pero sa paghingi ninyo ng space, siguraduhin lang na wala talagang third party involved. Kasi kung minsan yung iba is humihingi talaga ng space pero dahil lang sa may third party. Pero kung ikaw din mismo, na alam mo sa sarili mo, okay, na wala kang ibang pinagkakaaliwan or hindi ka nagloko, then pwede mong bigyan ng space yung partner mo. Okay, question, Kuya Kiko, what if kung siya nga ito na nagloko na may third party? So, ito ha, diba sa pagmamahalan is walang pilitan. Na kung ayaw talaga sa'yo ng partner mo, is kailangan mong tanggapin. Huwag tayong maging selfish. Na kailangan is lahat ng gusto mo is makukuha mo. Na kung sino yung mahal mo is dapat mahalin ka rin. Diba, naisabi ko rin sa aking vlog na kailangan mong intindihin na hindi lahat ng bagay na gusto mong makuha is makukuha mo. Na hindi lahat ng tao na gusto mong mahalin is ibabalik din sa iyo yung pagmamahal na yan. Kasi kung may third party man, kung halimbawa nagloko man siya, na meron man siyang iba, and then iniwan ka, is kailangan mo nang magparaya. Kailangan mo na siyang ibigay. Kasi sa actions pa lang, na hindi ikaw yung pinili, is nagpapahiwatig na po, or nagsisimbolo na hindi ka minamahal ng taong yan. So bakit mo pipilitin? Kasi kung pipilitin mo yung tao na hindi ka naman mahal is ikaw at ikaw lang din itong mahihirapan. 100% utol, mahihirapan ka talaga. Kasi pinipilit mo yung isang bagay na hindi naman talaga kayo magiging pwede. Na hindi kayo karapat-dapat sa isa't isa. So ikaw lang itong namimilit. Pinipilit mo yung sarili mo. So pareho lang yan na ikaw nga yung kumuha ng bato para maipukpok mo lang sa ulo mo. Kasi hindi ka naman mahal ng tao. Bakit mo pa pipilitin? Bakit ka pa magagalit, aawayin mo siya na, huy, ako yung mahalin mo. Walang ganun eh. Kasi sa totoong pagmamahalan utol is, kusa po yan. Na siya ito magpapadama sa'yo. Siya itong lalapit na, babe, mahal kita. Ito yung nararamdaman ko. Yes,
Kusa po yan. Hindi mo na kailangan utusan. Hindi mo na kailangan pilitin. And then kusa po yan na iiwas sa mga bagay na kung saan ka man masasaktan. Bago siya gumawa ng hakbang, bago kanya iiwan or bago man siya magloko, is iisipin no na, uy, teka lang, masasaktan yung mahal ko kasi mahal ko yun eh. So hindi ko gagawin to. Yes. Ganun kapag may pagmamahal. Pero kapag wala kasing pagmamahal, utol, kaya ka nga nahihirapan sa ngayon, kaya ka nga nagbibeg ng oras niya, or kaya ka nga naghihiling na dapat magkabalikan kayo. So, possible. That's why nasasabi natin na may chances na kung yung tension na yon is pahupain mo muna. Okay? Kung baga pa is palipasin mo muna. Na makalimutan niya yung alitan ninyo, na mamimiss ka niya, na mawala yung galit niya sa'yo. Okay? Sa pamamagitan na, kailangan is, wag mo muna siyang disturbuhin, bigyan mo muna siya ng panahon na makapag-isip-isip. And then, yung panahon na ito, is kailangan mo rin paghandaan. 50-50 yung chances dito eh. Na pwede siyang bumalik, ikaw yung pipiliin. Or, pwedeng ma-realize niya na hindi ka talaga niya mahal at saka ayaw niya talaga sa'yo. Then, kailangan mo ring tanggapin, utol. Be matured enough. Once na pumasok ka sa relasyon, is kailangan mong tanggapin kung magtatagumpay man or hindi yung relationship ninyo. Sugal yan eh. Pinasok mo yung isang bagay na to, pero hindi mo alam kung magtatagumpay kasi may ibang tao na involved na which is yung partner mo. Na maybe balang araw is tataliwas yan sa mga decisions mo. Or mawawalan ng gana sa'yo, kailangan mong paghandaan yan. Kasi sarili natin, pwede natin ito makontrol. Okay? Kaya nating disiplinahin yung sarili natin na huwag gumawa ng mali. Na kailangan is respetuhin din yung bawat desisyon niya. Yes, pwede yon. Pero pagdating sa kanya, kung hindi niya re-respetuhin yung desisyon mo, wala kang magagawa dyan. Hindi mo yan pwedeng kudaan, hindi mo yan pwedeng pilitin. Naku, ano ba? Kailangan is pareho tayo ng desisyon kasi minamahal kita at saka nagmamahalan tayo. Walang ganun, utol. So wala ka nang magagawa kung ayaw niya na talaga sa'yo. So that's why ito ngayon sa mga humahangad na gustong magbumalik o magkabalikan ng mga exes nila, give space. Okay? Silence. Tumahimik ka. Huwag mo siyang disturbuhin. And then, hayaan mo kung ano yung magiging pasya niya sa buhay niya. Kung pipiliin ka man niya, edi okay. Kung hindi ka man niya pipiliin, edi mas okay pa rin. At least, nakawala ka sa tao na hindi ka naman talaga mahal. Ha? Para hindi ka na mahirapan, utol. Mas lalo ka pang liligaya kapag mawala siya. Dahil again, wala nga pagmamahal eh. Okay? So yun po mga utol, sana yung nakatulong yung video na ito. And then sa mga gusto ko makausap one-on-one, puntahan nyo po yung aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. Okay? Kita-kits tayo doon, usap-usap tayo doon. So yun lang po, maraming salamat talaga. So ingat kayo. God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi. Kaya nga hindi ko alam.